Kamusta? Ako si Otaku at ang kwento ay nagsisimula habang isang grupo ng mga mandirigma ang humaharap sa isang uri ng bato na halimaw. Ang mukha ng halimaw na ito ay napuputol ng mga mandirigma habang ipinaliliwanag sa atin na ang bawat miyembro ng isang party ay may iba't ibang papel tulad ng attacker at healer. Ang ating pangunahing tauhan ay kakaiba ngunit ang pangalan ay si Rod, at siya ay isang tank. Inililigtas ni Red ang isang babae na may pangalang Nin mula sa masasapantahing atake dahil sa trabaho ng tank na itaguyod ang lahat ng kaaway at protektahan ang iba pang miyembro. Hindi ang pinakamahinhin na posisyon sa gitna ng makapangyarihang mga manggugubat ang pagiging tank, ngunit ito ay isang kwento kung paano binago ni Rod ang lahat ng iyon at naging pangunahing tauhan. Pagkatapos ng laban, ini-imagine ni Rod ang pagkakaroon ng pagkakataon na muling makasama ang kanyang kapatid na babae na si Menisha, na kinailangan niyang iwan para sa laban. Binubuyo siya ni Nin bago siya mas lalong mapahiya, ngunit nasaktan si Red dahil sa pag-interrupt sa kanya. Ini-remind siya ni Nin na nasa isang guild sila at lahat ay nakatingin sa kanilang kakaibang dahil gumagawa siya ng kakaibang mukha. Gusto ni Nin na mag-isip siya ng mas marami tungkol sa kanya ngunit sinira ni Red ang kanyang kaluluwa nang tanggihan siya. Seryoso si Rod habang ipinaliliwanag na ayaw niyang mag-isip ng kahit ano maliban sa kanyang munting kapatid na may hindi mabawaring sakit, at ang tanging pag-asa niya ay ang sikretong yaman ng labyrinth na nakatakda na magbigay ng kahit anong kahilingan. Ngunit mukhang hindi maganda ang pag-asa na ito ngayon, ayon kay Red na nag-iisip kung paano siya nagtagumpay laban sa Rock Golem. Sinasabi ni Nin sa absolute failure na ito na hindi niya dapat maramdaman ang masama dahil nagawa naman niya ang kanyang trabaho. Wala lang saysay kung gaano kabilis ang pag-deplete ng kanyang absorb shield kahit na hindi siya tinamaan. Ini-explica ni Red na hindi lang sa iisang pagkakataon nangyari ito, kamakailan, tuwing pumapasok sila sa labyrinth, ang kanyang absorb shield ay nagde-deplete ng hindi malamang dahilan. Kailangan niyang kumain ng maraming potions, kaya humihingi siya ng paumanhin dahil sa naging komplikado para kay Nin bilang kanilang healer. Binibigyan siya ni Nin ng lakas ng loob at binabalik ang kanyang morales sa pagsasabi na laging maganda ang trabaho na ginagawa niya sa pagprotekta sa kanya. Inililista ni Nin sa kanya na may value na 79,999 ang kanyang absorb shield, kaya't ito ang pinakamataas na value na shield na kailanman ipinakita. Bigla, namangha ang mga nagmamasid nang makita ang tinatawag na hero. Siya ang laging nananalo sa maraming labyrinth sa kabila ng kanyang kabataan, ngunit mukhang sobrang mayabang itong tao na ito. Halos lahat ay nahihibang sa kanya dahil siya ang kilala bilang ang bayani na si Kiss. Humingi ito ng paumanhin kay Rod dahil siya'y na-late, at sakay pinakilala sina Lilia at Lily na tila sobrang lapit sa isa't isa. Ini-introduce ni Kiss ang mga ito sa kanilang bagong kasamahan sa party, ngunit galit si Nin. Binabalaan si Kiss na ang tanging hangad na makapasok sa labyrinth ay ang mga party na may 6 na miyembro lamang. Ang pagdagdag ng 2 bagong miyembro ay gagawin ng kanilang grupo na 7 miyembro. Mayroon pa lang ang masamang ugali si Kiss, at ibinubunyag nito na magiging 6 na lamang din ang kanilang party sa lalong madaling panahon at pinaalis si Red sa party. Siyempre, hinihingi ni Rod na marinig ang dahilan, kaya't sinasabi sa kanya ni Kiss, ang lubos na arrogant, na ito'y dahil siya'y walang silbi bilang tank. Sa pagbalik tanaw sa laban sa golem, ipinakita na si Red ay umuuga pagkatapos harapin ang atake ng halimaw. Ginawa ni Kiss ang tipikal na bagay ng isang bayani para malupig ang kanilang kalaban, ngunit nagalit siya dahil bigla na lang nawala ang malaking bahagi ng shield ni Rod. Ito ang huling straw dahil sa kanyang desisyon na hindi na magtatagumpay ang party sa ilalim ng pamumuno ni Red bilang tank. Si Nin, galit pa rin, ay nagpapakita na si Rod ay nagtatanggol sa mga atake ngunit sa hindi malamang dahilan, nagde-deplete ang kanyang absorb. Ang shield ay patuloy na nauubos. Iniisip ni Kias na ito'y dahil sa dalawang kasanayan ni Rod na may mga hindi kilalang epekto. Sinusubukan ni Nin na ipagtanggol siya, ngunit wala sa interes ni Kias ang makinig ng paliwanag at ipinapaalala sa munting sisiw na maaaring nawala ang lahat ng kanilang buhay. Ang mga bagong miyembro na kanyang natagpuan ay mas mahusay anuman. Sila ay evasion tanks na naging paborito ngayon. Ang mga evasion tanks ay kayang makipaglaban habang iniwasan ang mga atake ng kalaban, na mas maganda kaysa kay Rod na maaari lamang dumpensa. Tinanggal siya ni Kias ng tuluyan, kaya't tinatanggap na lamang ni Rod ang desisyon. Malupit nga si Kias at pinipigil si Rod na umalis agad. Ipinaliwanag nito na hindi sila kumita ng pera mula sa laban sa golem, kaya't kinakailangan niyang kunin ang isang bagay kay Rod. Lubusang ikinakamot ni Kias ang pagkatalo ni Red, sinasabi na ito'y isang hindi kompetenteng tank na inuubos ang kanyang absorb shield. Pagkatapos, umalis si Kias ng bitbit ang espada ni Red habang nagtatawanan ng masama.
Kilala ng magkasunod na kambal na si Red, at pinasasalamatan siya at binabati siya ng swerte. Humihingi ng paumanhin si Red kay Nin dahil siya ang nag-imbita sa kanya na sumali sa kanyang party, ngunit hindi siya sapat na magaling. Nagtataka si Nin kung ito na nga ba ang huling pagkikita, ngunit sinabi ni Red na bumisita siya sa kanyang bayan balang araw. Umaasa siya na darating ang araw na iyon ng mabilis, at lumuluha si Nin sa mga mabubuting salita. Gayunpaman, nagtatago siya sa likod ng matibay na panyo at sinasabi na hindi siya mamimiss pagkatapos. Iniisip ni Red kung ano ang susunod na gagawin dahil hindi pa siya makakauwi sa kanyang bayan. Iniisip niya kung tama nga si Kias tungkol sa sariling kasanayan ni Rod na unti-unting nang nananakaw ng kanyang absorb shield nang hindi niya napagtutuunan ng pansin. Nais niyang malaman kung ano ang nagagawa ng kanyang mga misteryosong kasanayan, ngunit ang mga adventurer na may kasanayang identify ay napakabihira. Ang kanyang nakakalungkot na iniisip ay naputol nang marinig niya ang isang grupo na nagtatanong kung kaya ba nilang harapin ang isang escort job na may 3 miyembro lamang. Ang ating nakikinig na pangunahing tauhan ay napagtanto na patungo sila sa Kuros, at ang kanyang bayan ay nasa daan. Lumapit si Red sa kanila, at kita natin kung gaano kalaki ang ating binata habang mataas siya sa mga karaniwang tao. Tinanong ni Rod kung maaari siyang sumama sa kanila at hindi na kailangan pang bayaran. Kahit na malinaw na isang higanti ang ating binata, nagtataka ang mga tao kung anong rank siya. Sa totoo lang, F-rank lamang si Rod, ngunit ito'y dahil ginugol niya ang lahat ng kanyang oras sa mga labyrinth. Nag-atubiling sagutin ni Rod, ngunit nakilala siya ng isa sa mga maliit na tao mula sa Hero Party. Huminto na ang pangkat na ito na puno ng kakaibang kasinungalingan at ngayoy nagmamakaawa na kay Rod na sumali sa kanila. Natuwa ang matanda na kanilang eskwelahin, ngunit lahat ng kanyang pera ay nakatali sa crypto kaya't hindi niya sila mas mabibigyan ng karagdagang pera. Habang naglalakbay sila, naiinis si Red na hindi sinabi ang kanyang rank, para bang niloko niya sila. Kung iisipin mo ng mabuti, pwede naman niyang sabihin ngayon, ngunit nagpasya siyang bantayan na lamang ang karwahe sa abot ng kanyang makakaya. Nagsisimula ang kanilang maliit na paglalakbay, at kitang-kita natin na ang kanilang grupo ay sumasailalim sa maliit na laban. Nag-enjoy rin sila ng pagkain at mayroon pang ang nangyaring uri ng love story habang naglalakad sa gubat, kung saan naglalambingan ang 2 maliit na tao sa ilalim ng mga puno. Isang mausok na gabi, nagtatanong ang matanda kung dapat silang magpahinga na. Hindi iniintindi ni Rod ang pagod ng lolo at sinasabing malapit na sila sa Kuros. Wala siyang mabuting nararamdaman sa isang bagay, kaya diretsyo na lang sila doon. Tinutok ni Red na sila'y magiging maayos hanggat nag-iingat sila sa mga ambush, ngunit nagulat siya sa isang bagay. Itinigil niya ang karwahe at sinabihan ang grupo na tumahimik. Naglakad si Rod mag-isa para tingnan kung may mga manggugulo, ngunit nang magliwanag, nagulat ang lahat na nakita lang pala nila ang isang babae. Hindi nararamdaman ni Rod na may iba pang malapit, at mo itinuturing niyang hindi ito trap. Kaya't tiningnan niya ang babae. Takot na takot itong babae para sa hindi malamang dahilan, kaya't nagpasya si Red na maging mabait sa kanya. Isang hanging malakas ang umusbong at ipinakita na may isang bee. Ato na nakaimbed sa dibdib ng babae. Subalit bago pa man magawa ni Red ang anuman, biglang lumitaw ang isang halimaw. Isang forest snake ito, kaya't nagtago ang munting babae sa ilalim ng kahoy. Inipaliwanag ng matandang lolo na mabisa ang lason ng halimaw. Mukhang mga duwag ang iba, dahil agad silang sumuko nang hindi man lang nagtatangkang lumaban. Tiyak silang magtatapos na ang kanilang buhay habang papalapit na ang ahas, ngunit ginamit ni Rod ang kanyang provoke ability upang bamaling ang atensyon nito. Ang bagay ay dumudura ng kanyang lason sa ating pangunahing tauhan, ngunit ito'y binabara niya gamit ang kanyang napakalaking shield. Ang ilang napakapanganib na lason ng ahas ay dumadaan mismo sa damit ni Red, ngunit sinasabi niya sa iba na huwag mag-alala. Mayroon siyang isang skin skill na nagpo-protekta sa kanya mula sa lahat ng epekto ng estado. Sinasabi ni Red sa iba na atakihin ang nilalang habang siya ay umaatras ngunit napili talaga ng ating binata ang maling grupo ng mga tao na sasamahan, dahil wala silang kaalam-alam kung saan magsisimula kahit. Pinalad ang ahas na itapon ang lahat ng tao at si Rod ay bumangga sa isang puno. Si Rod ay may pangitain ng kanyang kapatid na tumatawag sa kanya, at nagigising siya. Tinatanggihan niyang tapusin ang kanyang buhay dito at nagbibigay ng nakaka-inspire na pagsasalita sa kanyang kakaunti pang grupo. Itinuturo ni Red na wala siyang payback sa ngayon, kaya't nasa kanila ang tungkulin na putulin ang ahas. Mukhang nalilito pa rin sila, kaya't kinakausap sila ni Rod na para bang mga walang isip at iniutos na kunin ang kanilang mga sandata at galawin ang kanilang katawan. Binabaybay ni Rod ang ahas habang inuutusan ang lahat na magtulungan, at tila handa na ang kanyang mga kasama.
Inihayag ni Rod na siya ang pinakamalakas na tank at nagpapahayag na kanyang ibabangga ang lahat ng atake ng ahas. Ang kailangan gawin ng kanyang team ay maniwala sa kanilang sariling lakas, at itinutukod niya na siguradong mananalo sila. Inihanda ni Red ang tamang sandali para sa kanila upang atakihin at iniuutos sa kanila na pumasok. Sinunod ng mga bagong inspiredong grupo ang kanyang mga utos at nagtagumpay ng kahit papaano laban sa ahas. Sumisigaw ang matandang lalaki at ipinakikita ang obisyo. Sinasabi niya na ang ahas ay naghahanda na para sa huling saksak at kinakailangan nilang iwasan ito. Papunta ang ahas kay Rod ngunit inaakala niya na hindi niya maaaring iwasan ang atake. Parang mas ayaw niyang umiwas, dahil alam niyang may kahulugan sa pagharap sa mortal na saksak. At doon, nang may kasiguruhan, binabangga ni Rod ang ahas, gumawa ng perpektong pagkakataon para sa iba na sumunod. Pinagsanib nila ang kanilang lakas at kahit nagulat sila sa kanilang sarili nang wakasan nila ang malaking ahas. Nagpapasalamat ang grupo at kinikilala na hindi nila ito magagawa ng mag-isa. Medyo malaki rin si Red kaya alam niya ang ilang bagay ukol sa pakikitungo sa isang malaking ahas, at sinasabi niya sa iba na ang talagang mahalaga ay ang pagsasama-sama. Itinuturo niya sa kanila na gupitan ang ahas habang siya ay pumupunta upang tingnan ang misteryosong batang babae ng gem. Natuklasan niya na tumakas ang batang ito mula sa ahas ngunit wala siyang mapuntahan. Ang dalawang ito'y literal na nagsasalita ng parang 10 segundo lamang, ngunit inaalok niya ang kanyang tulong na dalhin siya pabalik sa kanyang bayan at pumayag ang batang babae. Ayaw ni Rod na magkaroon ng maling kaisipan si Chris Hansen, kaya't itinuturing niyang kailangan niya ng mga damit. Nangangahulugang may damit na pangbata si Lolo at ibinibigay ito sa kanila bilang pasasalamat. Nagtataka si Lolo kung siya ay isang bihasang alipin at kinumpirma ng ating binata na siya ay isang homunculus. Ang mga homunculus ay naglilingkod sa mga tao bilang mga alipin, kaya't karaniwang hindi sila naglalakbay mag-isa, kaya't mayroong misteryosong pangyayari kung bakit siya nasa gubat. Sinasabi ni Red na malamang ang mga mangangalakal ng alipin ay hindi pumasok sa isang gubat na ganoon kadelikado at hindi siya suotan ng kwintas na tulad ng lahat ng mga alipin sa anime. Ang batang ito ay talagang isang misteryo, ngunit napagpasyahan ni Red na alagaan siya ng pansamantala. Kinabukasan, umalis si Red matapos marating ang kanilang destinasyon, ngunit nais ng grupo na sumama siya sa kanilang party. Ipinagmamalaki nilang makakasama ang isang malakas na tank tulad niya, ngunit ipinapakita ni Red na kinakailangan niyang hanapin ang lihim na kayamanan. Alam ito ng grupo dahil ito'y sinasabi na ang kayamanang ito ay may kakayahang magbigay kahit anong nais at may kakayahan pang lumikha. Nagulat si Huli, ang maliit na albino na babae, sa salitang ito, ngunit hindi ito alam ng grupo at bukas na nagsasalita ng kung gaano kagalit nila ang mga homunculus. Ang homunculi raw ay walang damdamin at hindi nagpapakita ng pasyon sa kanilang ginagawa. Ang mas nakakatakot pa sa huli ay na ang tanging paraan upang makilala ang mga ito mula sa mga tao ay ang magic stone sa kanilang dibdib. Si Red lang ang tila napapansin na ang babae ay malungkot sa kanilang mga sinasabi, kaya't pinauubaya niya sila at iniwan ang mga batang babae na mapagbigyan. Sumasaya ang mga bata at nagsisimula ang kanilang sariling paglalakbay. Inirerehistro ni Red ang kanyang sarili, ngunit sa tipikal na paraan ng anime, itinuturo ng batang babae na walang pangalan siya. Ang ilang Luna Petals ay lumilipad-lipad sa paligid, kaya't naisipan ni Rod na tawagin siya na Luna. Natatakot si Rod na baka na-offend niya ito ngunit talaga namang gusto ng batang babae ang pangalan. Sa gabi, napansin ni Luna ang ilang wolves na puno ng rabies at nagulat si Red nang bigla itong kumilos upang lipulin ang mga ito. Ito'y nagpapatunay sa iniisip na ni Red na marahil ay ilegal na nilikha si Luna na homunculus. Nalinaw ito nang ipakita niyang may kalooban at damdamin si Luna na wala sa ibang homunculus. Bukod pa roon, siya ay nakakalaban pa. Ang mga ilegal na nilikhang homunculus ay dapat na alisin, ngunit ang takot na anyo niya ay nagpaparamdam kay Red ng kanyang maliit na kapatid. Humihingi ng paumanhin ang batang babae sa pagkasira ng hapunan, ngunit sinabi ni Red na walang problema. Higit sa lahat, nais niyang malaman kung bakit hindi niya agad winasak ang ahas, yamang tiyak na malakas siya. Ipinaliwanag ni Luna na may kasanayan siya sa magic ngunit wala siyang isang melee skill. Ito'y ikinagulat ni Rod, at itinakda niya na marahil ay kayang imitahin ni Luna ang epekto ng mga skill. Bumabalik sa kanya ang kanyang listahan ng mga spell ngunit nagugulat si Rod nang marinig niyang magamit ang skill na Identify. Ang Identify ay isang napakaratang skill, at ang tanging isa pang tao sa kalapit na kaharian na mayroon nito ay nasabi na'y namatay ilang taon na ang nakakaraan. Ibig sabihin, si Luna na lamang ang tanging tao sa mundo na mayroon ng skill na ito.
Si Red ay desperadong nais malaman ang kanyang dalawang misteryosong kasanayan, kaya't tinanong niya si Luna na gamitin ito sa kanya. Ginawa niya ito at ibinunyag na mayroong 4 na kasanayan si Red. Ang isa ay tinatawag na healthy body, na nagpapaligtas sa kanya mula sa lahat ng epekto ng estado, nagpapataas ng natural na paggaling, at nagpapalakas ng kanyang katawan sa abot ng kanyang makakaya. Ang sumunod ay ang provoke, na may kakayahan na pagtuunan ng atensyon ang isang kaaway sa kanya. Ito ang dalawang alam na ni Red, kaya't inihanda niya ang kanyang sarili na marinig ang dalawang hindi niya alam. Isa sa mga misteryosong kasanayan na ito ay tinatawag na life conversion, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang gawing lakas ang absorb shield na kanyang nalustay. Si Rod ay may pinakamataas na absorb shield value na kailanman, at ngayon ay may paraan na upang gamitin ito ng pangsarili. Hindi ito magamit noon ni Rod, kaya't itinakda niyang ang ilang mga kasanayan ay hindi maaaring ma-activate maliban kung mauunawaan ng tao ito. Ang huling kasanayan ni Red ay tinatawag na Shield of Sacrifice. Ang kasanayang ito ay nagbibigay sa kanya ng kakayahan na tretuhin ang absorb shield ng kanyang mga kaalyado bilang kanyang sarili habang inililigtas ang kanyang mga kaalyado. Ang tatag ng kanyang mga kaalyado at ang kanyang sarili ay parehong tataas. Ibig sabihin, habang pinapalakas niya ang kanilang tatag, maaari rin niyang tanggapin ang pinsala mula sa iba. Muling nagkakaroon ng kahulugan ng mga bagay para kay Red nang malaman niyang natatanggap niya ang pinsala ng hindi napapansin dahil ginagamit niya ang Shield of Sacrifice upang protektahan ang absorb shields ng kanyang mga kaalyado. Tumatawa si Red nang malaman na nag-aalala siya sa kanyang hindi kilalang mga kasanayan sa pinakamatagal na oras, ngunit hindi niya naisip na ito'y masosolusyonan ng madali. Nagpapasalamat si Rod sa kanyang bagong munting kaibigan, at natutuwa siya na nakatulong ito. Habang dumadating sila sa kanyang bayan, iniisip ni Rod ang kahironya. Siya ay pinalayas sa kanyang grupo dahil sa mga kasanayan na may hindi alam na epekto, ngunit sa totoo lang, mayroon siyang ultimate na kasanayan para sa pagprotekta sa kanyang mga kaalyado. Sa pag-alam niya sa bagay na ito, maaari niyang bumalik sa kanyang bayan na may taas noo at makita ang kanyang kapatid. Sa sandaling pasukin ng aming pangunahing tauhan ng bayan, sinalubong siya ng isang babaeng may kulay ube na nais makipagkaibigan kaagad. Siya ay papunta sa tindahan para bumili ng martilyo, at naroon siya kaagad ang kanilang kaibigang si Philly na nakapatrol. Ang dalawang ito ay nagbabantay kay kapatid na si Menisha, kaya natutuwa si Red na maari siyang umasa sa kanila kapag siya'y naglalakbay. Si Melon ay nagpapakilala kay Luna bilang panday ng bayan, ngunit natatakot si Luna. Ipinaliwanag ni Philly na nagtatrabaho siya bilang sub-leader para sa bantay bayan ngunit maliwanag na siya'y mahiyain tulad ni Luna. Ang grupo ay nag-uusap sandali at sa wakas, si Luna ay naging comfortable na sa kakaibang grupo. Sa kanyang bahay, maingat ang dalawa na huwag gawing maingay sapagkat maaaring natutulog ang kanyang kapatid, ngunit siya'y nagulat ng tila bumungad sa kanya ito. Ipinapaliwanag ni Red na siya ang mag-aalaga ng munting babaeng albino, kaya't sinabi ni Menisha sa kanya na magpakasalubong na lang si Luna. Naglakad si Menisha para maghanda ng karagdagang pagkain para kay Luna, ngunit gusto ni Red na pahingahin ang kanyang may sakit na kapatid. Ipinapaliwanag ni Menisha na maganda ang kanyang pakiramdam ngayon kaya't pumayag silang magluto ng sabay. Sa hindi magandang paraan, tinutokso ni Luna ang buhok ni Menisha at ipinaliwanag ni Red na ito'y tinatawag na pisikal na idiosyncrasy. Ito ay nangangahulugang kikilos ang buhok ni Menisha ayon sa kanyang damdamin. Parang alam ni Menisha na darating si Red, at ito'y dahil sa kanyang kasanayan. Nagpapasalamat si Red dahil inihanda ni Menisha ang kanyang paboritong putahe at tinutokso ni Luna na napakalapit na nilang magkakasama. Silang lahat ay umupo para mag-enjoy ng kanilang pagkain, ngunit si Luna ay parang isang barbarian dahil hindi niya alam kung paano gamitin ang kutsara. Sumobra siya sa kanyang paumanhin at ipinaliwanag na ilang beses lamang niya itong ginamit. Sa paglingon, may maikli itong tanawin ng kanyang mga araw bilang alipin at ang kanyang makapidyo hiningang pakikipaglaban sa kutsara. Nangako si Luna na hindi na niya ito muling bibigyan ng kapahamakan, ngunit ipinunto ng dalawa na kailangang itigil niya ang pagiging drama queen. Binigyan siya ni Mania ng ilang mga pro tips sa paggamit ng kutsara at sinabihan siyang unti-unti siyang matututong gamitin ito, dahil tuturuan siya nito ng isang bagay sa bawat pagkakataon. Natutuwa si Red sa narinig niyang iyon at nagpasalamat si Luna. Sa isang maikling montage, ipinapakita ang kanilang pagtuturo sa kanya ng maraming bagay. Isang araw, nagulat sila ni Luna nang magluto ito ng buong pagkain. Napakasarap ng pagkain at namangha si Red sa kanyang pag-aaral ng bawat pangunahing kasanayan sa napakabigat na dami ng oras.
Ngunit medyo kakaiba ito, iniisip niya kung ito ba ay dahil siya'y isang homunculus. Binigyan ni Manisha si Luna ng damit na isuot, ngunit si Luna ay biglang umalis nang hindi maayos dala ang damit. Hindi maipaliwanag ni Manisha ang maliit na weirdo, ngunit inaakala ni Red na ang iniisip ni Luna ay baka masilayan ni Manisha ang Magic Stone sa kanyang dibdib habang iniikot si Luna sa bayan ng Avencia. Ipinaliwanag ni Red na wala silang guild o simbahan, at ang pinakamahalaga sa lahat ay ang isang maliit na hardin. Ang ama ng batang may kulay pulang buhok ay nais siyang pakasalan ni Red, ngunit tinanggihan niya ito. Sa halip, hiniling ni Red na gumawa ang ama ng isang kapalit para sa tibak na ninakaw mula sa kanya. Ang panday ay plano na magkaroon ng tulong mula sa kanyang anak na babae at inirekomenda kay Red na ipakita kay Luna ang Monstrous Farm. Ginagawa ito ni Red at ipinaliwanag na ang monstrous vegetables ay mga halaman na lumalaki at nagiging mga halimaw. Kailangan lang nila ng mana upang lumaki, kaya maaari silang itanim sa buong taon. Ang ilang mga batang sutil ay lumapit upang guluhin ang ating bayani, ngunit itinuturo sila ng isang matanda na bumalik na lamang sa kanilang child labor. May seryosong PTSD si Luna mula sa kanyang panahon bilang alipin, kaya't siya'y umuuga. Sa halip na mabahala tungkol dito, iniisip ng matanda kung siya ba ay girlfriend ni Red. Si Red, syempre, ay nagpapaliwanag na sila'y mga kasamang naglalakbay lamang at ipinakilala si Luna sa matanda, si Lola Gigi, ang apothecary ng bayan. Siya ang gumagawa ng gamot para kay Manisha, ngunit nais niyang magawa pa ng higit para sa kapatid ni Red. Humihingi si Gigi ng tulong kay Luna na tulungan siyang mag-ani ng monster spinach at dumating ang ilang mga kaibigan ni Red para tumulong. Lahat sila'y nag-enjoy at ang ating pa ay umalis na may ilang kakaibang gulay dahil sa lahat ng gulo. Nagiging controversial. Iyal si Red sa pamamagitan ng pagsasabi ng maganda kay Luna, ngunit agad niyang binago ang paksa sa pagpapatikim sa kanya ng mga gulay. Akala niya masarap ang mga giant tomatoes at iniisip ni Red kung ano ang iniisip niya tungkol sa kanyang bayan. Tunay na gusto ni Luna kung gaano kahusay ang lahat doon, at siya ay magiging lubos na masaya kung siya ay mananatili doon ng pang-forever. Sa kasalukuyan, si Luna ay nagpapaalala sa kanya ng Magic Stone sa kanyang dibdib at madramatikong ipinapakita na hindi siya tao. Siya ay isang battle homunculus na idinisenyo sa kalapit na bansa. Humihingi ng paumanhin si Luna sa hindi niya pagpapahayag noon at ipinaliwanag na iniisip niyang papatayin siya ni Red kung alam niyang siya ay isang homunculus. Siya ay nagpapasalamat sa kung gaano siya kamabait, kaya't hindi niya magawang magpatuloy sa pangangako. Iniwalang hiya ni Rod na sa katunayan ay alam na niyang siya ay isang ham mula pa noong simula, at hindi maintindihan ni Luna kung bakit siya tinulungan ni Rod. Ini-expose ni Rod na bago sila pumunta sa bayang ito, sila at ang kanyang kapatid ay nakatira sa mga slums. Ang mga mata ni Luna ay parang ganoon din noong panahon ni Manisha, kaya't hindi niya ito pwedeng basta na lang iwanan. Iniisip ni Rod kung mas gusto niya mabuhay bilang humulus o tao, ngunit naniniwala si Luna na wala siyang pagpipilian. Binanggit ni Red na wala siyang narinig tungkol sa homunculi na hindi maaaring maging tao. Bukod dito, pumapasok siya sa mga labyrinth para sa parehong dahilan. Nagsusumikap siyang hanapin ang lihim na kayamanang maaaring mayroon o wala upang gamutin ang karamdaman ni Manisha. Pareho silang naghahabol ng mga anino, kaya't iniisip niya na iyon ang perpektong dahilan para magkasundo sila. Ang mga salita ni Rod ay tumagos sa kanyang puso bilang homunculus, at nais niyang maging tao. Sumasang-ayon silang dalawa na habulin ang kanilang mga layunin ng magkasama at masayang nag-shake hands. Nang bumalik sila sa bahay, gusto ni Luna na ibunyag ang kanyang lihim kay Manisha at ipinaliwanag kay Rod na ayaw niyang itago ito sa mga taong malapit sa kanya. Diretso lamang na sinabi ni Luna sa kanya na siya ay isang homunculus at humingi ng paumanhin sa pagtatago ng kanyang lihim. Alam ni Manisha na may kakaiba sa bata, pero hinihiling pa rin niya kay Luna na magpatuloy na maging kaibigan niya. Si Luna, syempre, ay sumasang-ayon, at tinukso ni Manisha na siguro ay alam na ito ni Red mula pa noong simula. Tinutulungan ni Rod ang mga taong hindi matutulungan ng iba, at siya ay laging ganoon. Sa ibang pagkakataon, natapos na si Uu sa paglilinis ng buong mansyon, at lahat ay nagmamadali para matikman ang world-class tea ni Manisha. Itinuro ni Luna kay Red kung gaano karami ang kaalamang kapatid niya, ngunit matagal nang wala si Red at papunta na siya upang kumuha ng tea. Ipinaliwanag ni Red na mas masarap ang lasa ng tea kapag ikaw ang unang uminom, ngunit naruroon si Philly upang sabihin na totoo nga yata na may hindi malusog na kahibangan si Rod pagdating sa lahat ng bagay na may kinalaman sa kanyang kapatid. Iniisip ni Rod kung kumusta si Manisha pagkatapos gumawa ng tea, pero sinabi lang niya sa kanya na sobra itong nag-aalala. Maaring hindi siya nasa magandang kalusugan, pero hindi niya nais na pigilin si Rod.
Ipinaliwanag ni Rod na hindi niya siya kailanman inaalanganin, ngunit naputol siya ng hingin ng kanyang mga kaibigan na makipagdulo. Rod akala niya ay perpekto ito at sinabihan ang iba na gusto niyang makipagdulo kay Philly sa labas. Ipinaliwanag ni Red sa kanya na nais niyang subukan ang kanyang dati-rati hindi kilalang kakayahan sa isang mock battle at siya ang pinili dahil alam niyang hindi niya kailangang pigilan ang sarili laban sa town guard na si Sobler. Pumayag sila na ang isa na mas nauubos ang absorb shield ay talo, at nagsimula ang laban. Ang dalawa ay hindi kakaiba na hindi gumagalaw, at may nagpuna na ang kanilang estilo ng pakikipaglaban ay hindi nag-e-emphasize ng bilis. Ang unang umagalaw ay si Philly, ngunit binlock ni Red ang kanyang atake. Itinuloy niya ang kanyang pagsalakay sa kanyang shield, at ramdam ni Red na mas naging malakas siya mula nang huli silang maglaban. Ang kanyang mga atake ay mabigat na maramdaman, kaya alam ni Red na kung isa sa kanyang mga siko ay tumama, siya'y wala ng pag-asa. Hindi makapaniwala si Luna kung gaano kahusay si Philly, at ipinaliwanag ni Manisha na ang Town Guard ay talagang isang grupo ng mga kabataang hindi lumipat sa lungsod. Kaunti lamang sa kanila ang tunay na marunong sa pakikipaglaban, ngunit sina Philly at Rod ay mga espesyal na kaso. Inaamin niya na dapat sana'y ginagamit nila ang kanilang mga kakayahan sa isang mas malaking lungsod. Lahat ng mga nerds sa crowd ay sumisigaw para kay Philly na sana ay matalo niya si Rod, kaya't si Luna ay nag-cheer para kay Rod. Sumama si Manisha, ngunit na-distract lang nila ito. Nasugatan si Red dahil sa atake at nagdesisyon na gamitin ang kanyang bagong kakayahan upang gamitin ang pinsala sa kanyang kapakinabangan. Medyo delikado nang magkadisbalan si Red, ngunit nag-compose siya sa oras upang masira ang kanyang shield diretsong kay Philly. Siya'y napadpad at nabigla nang malaman niya na ang isang suntok niya ay nagtanggal ng buong absorb shield ni Philly. Lahat sa crowd ay nagulat na makita na natutunan na ni Red ang isang offensive skill ngunit hindi maintindihan kung paano niya na-deplete ang absorb shield ni Philly na may halagang 2,500. Gusto malaman ni Philly kung ano ang kahusayang iyon na ginamit niya, at inilantad ni Red na ito'y ang kanyang life conversion skill. Ito ay nagbibigay sa kanya ng kakayahan na baguhin ang nawawalang kapangyarihan ng shield sa lakas. Hindi niya ito magamit palagi, ngunit ipinakita sa kanilang munting laban na napakalakas nito. Iniisip ni Rod kung paano noon lagi siyang nakatuon sa pagtatanggol bilang isang tank. Gayunpaman, sa mga darating na panahon at dahil sa kanyang life conversion skill, magagamit na rin niya ang ilang atake. Handa na si Red na harapin ang lahat ng nagtatangkang makipagdulo, ngunit biglang naalala ng mga duwag na nanunood na may iba pa silang dapat gawin. Hinahangaan ng mga babae kung gaano kahusay si Red, ngunit hindi maiwasan ni Manisha na ikumpara ang kanyang sarili sa kanya. Sa isang tingin sa nakaraan, ipinakita na iniwan si Manisha ng kanilang mga magulang at plano lamang na palakihin si Rod. Inuwi nila si Red, at sa kung gaano karamdaman si Manisha, malinaw na hindi siya tatagal ng matagal. Gayunpaman, babalik si Red upang iligtas siya. Nagigising si Manisha mula sa alaala at iniisip kung paano palaging dumadating si Red upang iligtas siya sa wakas. Siyempre, dapat niyang tanungin kung tunay na masaya ang kanyang kapatid at nagtataka kung mas malaya siyang mabubuhay kung hindi dahil sa kanya. Salamat sa panunood ng aking recap.